Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe. Ngayon pong March 4 pero malapit na pong mag-March 5 at ngayong taong 2024. Tayo nandito po tayo sa weekly chart time frame ni Pepe at mapapansin po natin na talagang sumabog po siya. Siya po ang top gainer ngayon, itong si Pepe. Yan, sapagkat siya na rin po ang trending. Yan, kasi ang laki po ng kanyang pagsabog. At ayan, siya po ang ating pag-uusapan sa bidong ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po tayo magpatuloy, i-check po muna natin yung kanyang dito kay market cap. At ayan, yung kanyang naging performance nitong nakalipas na araw ay 71.21%. Kaya ang laki po niyan. Nitong nakalipas na 7 araw ay ayan, ang laki, 447.10%. Dulot po ng kanyang matinding pagsabog. Ayan, at nitong 1 month ay isang buwan ay 727.38%. Ang laki ng kanyang ipinakita na ibinigay na gain or naging paglago. Kaya ayan, nakikita po natin dito sa trending ay siya po yung number 1. Ayan, pumapangalawa po itong si Children's Aid Foundation, pangatlo itong si Fluky, pang-apat po itong si Shiba Inu, pang-lima ay po itong si Gorilla. Kaya ayan, pinangungunahan ngayon ni Pepe ang trending na listahan dito kay Coin Market Cap. Kaya yan, dito po sa ating weekly chart time frame, ang dahilan po kung bakit sumabog itong si Pepe ay yan, nung hilop po yung binabantayan natin ang kanyang candlestick dito sa ating weekly chart time frame ay naglalaro po ito sa loob ng isang symmetrical triangle pattern. At yung inaabangan po natin dito ay yung kanyang magaganap na breakout dito sa kanyang upper portion. At yan na nga, nagkaroon ito ng breakout at syempre nag-enter na po tayo rito. Yan, nung nagkaroon siya ng breakout dito ay dapat nakapag-enter tayo rito. Kung pag tayo po ay nag-futures trading, long entry position po yan. At syempre, yung mga nag-i-spot trading naman ay syempre dapat nakabili po tayo, lalo na nung bumagsak siya rito sa 60. Ayan, dito sa support line dapat dinamihan natin yung binili natin dito. Ayan, at dito naman ay binigyan po tayo ng ikalawang pagkakataon pero nandito na po siya sa 83. Ayan, mga ibabaw ng 83 na support line. Ayan, pangalawang pagkakataon po yan. At pagkatapos niyan ay dito na po siya tuluyang sumabog. Ayan, tanggalin na natin itong triangle pattern natin kasi tapos na yung ating triangle pattern na yan. Kasi nagkaroon ng breakout at yan, naganap na yung bullish breakout natin dito. Ayan. Sumabog po siya ang taas at nabasag po niya yung magkakasunod na resistance line natin. Ayan, basag na rin niya yung 4439. Ayan, ang daming nabasag at ngayon ay siya na po ay yung kanyang presyo ay ayan, nabasag na po niya yung pinakahuling resistance line natin dito. Ayan, base po sa pinakamataas na presyo ng kauna-unahang weekly candlestick natin. Ayan, ito po yung base po sa datos nito ni Binance. Ayan, ito po yung kanyang chart. Kaya ngayon ay wala na po tayong basehan dito ng mga resistance lines or maski trend lines man lang. Kaya sa aking analysis ay wala po tayong ideya kung hanggang saan yung posibleng akyatin ni Pepe sa hinaharap. Sapagkat dito po sa chart ni Binance ay ayan, gumagawa na po siya ng panibagong all-time high niya. Kaya wala po tayong ideya kung hanggang saan po siya titigil. Kaya ang pwedeng gawin lamang po natin dito ay syempre kung mayroon po tayong bukas na long entry position ay i-trail stop na lamang po natin yan. Yan, naka-trail. Pwedeng kung sa tingin natin ay mataas-taas pa ang akyatin niya, ay syempre pwede po nating ilagay yung
trailing stop natin dito sa ilalim ng support line natin dito sa 439. Kung pag nag-i-spot trading naman po tayo ay syempre take profit lamang po tayo. Cost averaging po yung pagti-take profit natin dito. Yan, benta lamang po tayo ng benta. Pero wag po nating ibebenta ng minsanan kasi kung tumaas pa yan ay at least meron pa tayong ibebenta. Kaya ayan, pero sa mga naubusan na diyan, kung sa mga nagbenta na lahat, o ayan, nag-liquidate na ng kanilang asset dito kay Pepe, ay syempre abang-abang po tayo sa kanyang correction or sa kanyang retracement or sa kanyang sunod na pagbagsak. Kaya ayan, posibleng bumagsak po siya ulit sa mga ayan, pwedeng bumalik po siya ulit dito sa mga support line natin dito. At yan po yung aabangan natin kung pag naubusan na tayo. Yan, wag po tayo mag-FOMO kasi yan, risky po ang pag-FOMO. Abangan na lamang natin yung sunod na pagkakataon. Kaya ayan, yan yung aking analysis dito. Wala po tayong ideya pero sa tingin ko ay tumataas po siya. Magpapatuloy lamang po siya sa kanyang pagtaas pero hindi po natin alam kung hanggang saan. Pero ayan, base po kasi dito sa ipinapakita ng base po kasi sa kanyang kalagayan ngayon ay ayan, punong-puno pa siya ng bullish momentum. Ayan, yung napakalaking sukat na ito ay nagpapakita po ito na punong-puno siya ng bullish na momentum. At sinundan po ulit ito ng isa na namang bullish candlestick. Ibig sabihin ay hindi pa ubos yung kanyang bullish na puwersa. Kaya ayan, yan po ang aking technical analysis dito kay Pepe. Ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.